Dahan-dahan po kayo, ma'am. Tabi! Mag-ingat po kayo, ha. Tumingin po kayo, ma'am, ha. Hala! Tabi kayo! Andito na si Paridi Sharma! Pero Tabi! nakakaya na kami. Si Paridi! Tabi! Magandang araw Tabi! po sa inyo, sir. Sorry, pero may sistema po kami. Alam ko. Gusto niyo po maghintay, pumila po kayo sa dulo ng linya. Pero may reservation kami. Sorry, sir, pero mukhang may confusion. For today, invite only lang po ang opening namin. Oo nga, alam ko. Invited nga kami. Okay, pangalan nyo? Ito nga pala si Paridi Sharma from Indian Embassy. At ako si Attila De Vera, translator niya. Wala sa listahan ang pangalan ninyo. Baka may mali lang. Paki-double check naman, Paridi Sharma, Attila De Vera. Na-check ko na po ulit pero wala talaga eh. What's going on here? Why are they not accommodating us? Don't worry, I'll handle this. All right, I'll call the embassy. Masaya ka na sa ginawa mo. Tatawag na siya sa embassy. Kung ayaw niyo na malaking kaguluhan, paupuin niyo kami ngayon sa loob. Pasensya na, sir. Sige po, dito na po kayo. Dito na ho kayo maupo. Maupo na ho kayo. Paridi Sharma, po na kayo, please. Dito. Pwede bang pa-order kami agad ng 2 special kebabs? Right away, sir. Walang tao masyado Wala kang katao-tao. Mirza, dalhin mo to at ipamigay sa mga kapitbahay, ha? Huwag mong sayangin, okay? At yung mga buto, siguraduhin mo na mailagay sa tamang lagayan para mapakinabangan pa ng mga hayop. Sige, Ergin, hanggat maaari, bawasan mo muna yung orders bukas, ha? Alam mo naman ang sitwasyon, iwasan natin magtapon ng pagkain. Tsaka na lang tayo magdagdag kung kailangan. Sige na, auntie. Sige na, auntie. Huwag ka na ma-stress. Bago pa lang sila, sigurado ako ilang araw lang magsasawa rin yan. Totoo, auntie. Hayaan mo na muna sila. Pag nagsawa sila, babalik din yan dito. O siya, bahala na. Mr. Hazim, gunay din. Salamat. Gutom na ako. At nag-crave ako ng kebab. Na-miss din kita kaya naman napadaan ako rito. Okay, alika sa loob. Salamat, Sultan. Feeling ko nag-aaway na naman ang mga anak natin at mukhang ikaw na naman ang nadamay sa gulong ginawa nila. Mr. Hazim, please lang, huwag na natin pag-usapan yan, okay? Oo naman. Iba na lang ang pag-usapan natin. Sasamahan mo ba ako kumain? Ayokong kumain mag-isa. Sabi nga nila, ang kumain mag-isa, mamamatay ring mag-isa. Okay lang naman. Wala namang tao sa shop ngayon. Kumain muna tayo sandali habang wala pang customer. Okay lang naman yan, di ba? Mirza, kunin mo na ang mga order namin. Ikaw na bahala dito, Ergin, ha? Ako na to. Ikaw, bantayan mo si Mr. Hazim. Okay, ano ho ang order nyo? Pwede bang si Vedis? Meron ba kayo nun dito? Aba, meron, sir. Tumubo na nga yung mga bawang. Ayos, yan ang order. Ikaw, auntie, anong order mo? Yung special recipe natin, yun ang sakin. Special recipe. Sarap nga nito Oy, tingnan mo. Nilalantakan nila yung karne. Parang gutom na gutom. Hindi ko maintindihan. Walang chance na mas masarap yung kebab nila kesa sa amin. Imposible talaga. Ayan na, paparating na si low-class Hyrie. Nakakahiya ka. Miss Gulindam, sa totoo lang, sana nagkakilala tayo sa ibang sitwasyon. Talaga? Totoo. As if naman yan ang gusto ko. Sa totoo lang, ang intense ng sitwasyon nating dalawa, hindi ba? Lovers na galing sa magkaaway na pamilya. Aminin mo na, Mr. Attila. Nahuhulog ka na sa amoy ng pabango kong violet. Narito na po ang order niyo, sir. Sana magustuhan niyo ang pagkain. Salamat. Enjoy. Salamat. Imposible! Hindi pwede to, Mr. Attila! Anong imposible, Miss Gulindam?
Miss Gulindam. Eray, halika rito. Eto na, chef. Tikman mo nga to. Double check mo lang. Kung okay sa'yo, okay na rin siguro to, chef. Eray, basta tikman mo na lang. Kumusta? Ang sarap, chef. Eray, hindi naman kailangan na masarap para sa atin. Ang tanong, pasok ba to sa standards natin o hindi? Chef, medyo naparami lang yata yung paminta mo. Chef, okay ka lang ba? Ayos ka lang? Eray, balik ka na sa trabaho mo. Sige na. Okay, chef. Miss Sultan, di ako nagbibiro, never pa ako nakatikim ng ganito kasarap na karne. Ano bang sikreto mo? Nako, hindi basta-basta pinapaalam ang secret ng chef. Galing ang recipe na yan sa namayapa kong lola, tapos sa nanay ko, tapos napunta na sa akin kalaunan. At dadalhin ko yan hanggang libingan ko, Mr. Hazim. Alam mo, traditions make us who we are. Importante talaga yan. Lalo na sa mga taong marunong magpahalaga nito. Kaya sana huwag mawala itong mga espesyal na lasa. Hindi mawawala yan dahil sinulat ko na lahat sa notebook. Bala ko itong ipasa sa anak ko pagdating ng tamang panahon. Lalo na't siya na ang mag-manage dito. Pero hindi pa rin sigurado ang kapalaran ng maliit na restaurant namin. Pati na rin ang notebook. Si Ferrat? Abla! Ano ba yung ayos mo? Oo nga, ano pa yung ayos mo? Oh, Abla Sultan, may problema tayo. Ate Gulindam, huminga ka nga muna. Ba't namumula ka? Ano ba nangyari sa'yo? Abla, yung recipe. Yung recipe, ninakaw nila yung recipe natin. Mga buwisit sila. Grabe, hindi ako makapaniwala. Ninakaw ng kalabang tindahan yung sikreto Ay mong nako, recipe. hindi totoo yon. Imposible. Abla, hawak kong number 1 na ebidensya. Tikman mo. Anong... Tikman nga natin. Dati tikim-tikim ka lang solve na, Ferrat. Ngayon kailangan mo na ng exact measurements hanggat di ka pa gumagaling. Natural lang yan. Hello? Kailangan mo ko tulungan. Urgent to.
Abla, wait! Wala na dito. Paano? Kailan pa yun nawala? Ewan ko, basta bigla na lang itong nawala. Kailangan na nating simulan agad ang investigasyon na Abla Sultan. Baka mas mahaba pang listahan ng mga suspect kesa sa iniisip natin. Hindi naman siguro ganun karami, Kulindam. Mapapalitan natin yun ng hindi niya namamalayan. Ano na naman ba to, Abby? Hindi mo ko kinakausap tapos ngayon may papagawa kang delikado? Anong tingin mo sa akin? Maganda kong pinsan. Alam kong nasaktan din kita pero... Wala ka namang choice, di ba? Abby, alam mo, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Pero sana naman, magsabi ka rin sa amin. Hindi nga namin alam nasan ka ngayon eh. Hindi yan importante ngayon. Ang importante, maayos ko ang lahat ng to. Anong balak mong gawin sa notebook? Kailangan ko lang ng sukat ng spice mixtures, yun lang. Abby, pag nalaman ni Anne na nawawala yan, lalo na kung malaman niya na tayong dalawa ang may gawa, lagot tayong dalawa. Alam ko, pero papalitan natin to ng di namamalayan ni Auntie. Abby, wala tayong mareresolba kung puro ganito lang tayo. Si Anne masama ang loob. Palala ng palala araw-araw. Pinaalis na niya lahat ng gamit mo nung isang araw. Please, gawin mo na yung dapat mong gawin. Hindi ko na kayang makita kayong ganyan. Huwag ka na mag-alala, Sevi. Matatapos din lahat ng ito. Promise ko yan sa'yo. Sebnem, Oh, ready ka na bang makinig sa love life ko ngayon, Naz? maniwala ka, gusto ko rin. Pero there's a more important topic we need to discuss. What's that? It's about Firat. Kung hindi lang si Firat ang topic, baka tinapon ko na tong kumukulong kape sa sarili ko. Tingnan mo nga ako ng diretsyo. Feeling ko, iba na to. Hindi na to yung typical Firat versus Naz drama. Spill, ano bang nangyari habang wala ako? Firat is lying to us once again. Pero ngayon, delikado. Baka maapektuhan yung career niya, pati yung restaurant natin. Naz, sure ka ba? Please think about it carefully. Si Firat, hindi yan basta magsisinungaling lang. Even if he tries to hide it, the truth will always come to light. Lalo na if the chef has no sense of taste. I don't wanna wait anymore. Wala na akong gana o pasensya. At bilang partner ko, hindi mo dapat to binabaliwala. Wait lang, baka naman pansamantala lang to, okay? At Naz, let's talk to him again. We need to fix this. Kinausap ko na siya and he's still denying it. Baka wala naman talagang issue at all. Baka may nabasa ka lang o nakita. Eh yung kanina sa customers, ayaw niya yung lasa ng sauce. Ay naku, hindi ko na rin alam. Ako mismo naghahanap ng explanation ngayon. Isa lang ang way para makasigurado tayo. And I will do it later tonight. Ano naman ang gagawin mo? Di man lang niya ginalaw yung plato niya. May wan ko. Lapitan mo. Tanungin mo kaya. Kunin ko na ba? Oo, tanungin mo na. Sir, kunin ko na po ba to? Sundan kaya natin siya. Sino po? Si Miss Sultan, siyempre. Bigla siyang umalis nang hindi nagpaalam. Hindi ka ba nagtaka kung bakit niya ginawa yun? Oh, Ergen, Mirza, kailangan ko ng tulong niyo. Ninakaw nila yung notebook ni Abla Sultan. Si Abla Sultan, papunta na siya sa restaurant ng competitor natin para sugurin sila. Tara na! Takbo! Tara na. Ninakaw niyong secret recipe ko! Sino nagnakaw sa inyo, ha? Kayo, ma'am.
Ano pong ginagawa niyo? Tawagin niyo ang may-ari ng restaurant na Ma'am, please, to! kalma lang po kayo. Wala po dito ang owner ngayon. Ano pong Eh, di ginagawa tawagin niyo? niyo siya! Kakausapin ko Please siya! po, kalma lang po kayo. Ako na ang bahala dito. Abla, At pinagtatawanan pa nila ako! Sultan of Antep pa talaga, ha? Ako ang tunay na Sultan of Antep! Miss Sultan. Miss Sultan. Excuse me, sir. Please lang po. Okay, kalma ka lang. I will find out kung sino talaga ang owner ng restaurant na ito. Talaga ba? Hahanapin mo ang may-ari, Mr. Hazim? Pangako ko sa'yo. Tara na. Yes, Ednem. Ano sabi mo? Ngayong gabi? Sigurado ka ba dyan? At sa restaurant mo din? Oo naman, pupunta ako. Grabe, nasan ba to? Shafirat? Shafirat? May pa-special table tayo mamayang gabi pagkatapos ng regular service, kaya kailangan natin ng maayos na prep and an extravagant menu. Who are the special guests? Hindi naman tayo usually nagpapapasok after hours. Alam mo naman yan. Si Sebnem at yung boyfriend niya. May boyfriend na si Sebnem? Totoo ba yan? Apparently, mamaya ko pala makikilala yung mystery guy. Alam mo kung gaano ka-importante si Sebnem sa akin. Kaya ang gusto ko sana maging perfect lahat mamayang gabi. Oo naman. Gusto ko rin magkaroon ng perfect night para sa kanya. Medyo OT ka nga lang ngayon, pero okay lang siguro since dito ka na rin natutulog lately. Hindi na ako matutulog dito simula ngayon. Ang dami kasing dumadalaw tuwing gabi. I can't sleep well, to be Don't worry honest. about it. Di naman ako pupunta ngayong gabi. Kahit pumunta ka pa, I won't be here anymore. I've received a lot of invites to stay at their house. At hindi naman ako matutulog sa kalye. Pwede ka sa bahay ko matulog kung gusto mo, Chef Firat. As in, I would be so happy to host you. Hindi na kailangan. Makaalis na nga dito. Ewan ko sa inyo. Excited na ako, Mirza. As in, sobra. Nauuhaw na nga ako sa sobrang excitement eh. Ay, sandali nga lang, Mirza. Ayusin mo nga to. Hindi ko magawa na maayos eh. Alam mo naman. Sandali nga lang. Ayusin muna natin yan. Pero bakit mo naman kasi sinikipan ng ganito? Gusto mo bang saktan ang sarili mo? Gusto mo sakalin sarili mong leeg? Ano bang ginagawa Ewan ko mo? ba, Mirza, Ha? sa tingin mo ba kailangan ko ng bulaklak para kay Sebnem? Para naman mapansin niya ako. Oo naman. Siyempre mahilig ang mga babae sa flowers. Si Sevi nga, gustong-gusto ng daisies. Huwag ka mag-alala ha, Mirza. Tingnan mo, papabor din sa'yo ang tadhana. Relax ka lang, hintay ka lang. Alam ko, Ergin, alam ko na. Pero ngayon, gusto mo naman bumili ng kwintas o kung ano pa man yan para kay Sebnem? Ako, wag na. Bakit? Baka masakal mo pa yung babae habang sinusuot mo yung kwintas sa kanya. Wag na lang tayong gumawa ng gulo, di ba? Sandali lang, grabe ka naman sa akin. Sobrang excited ako. Okay ba suot ko? Oo naman, ang pogi-pogi mo. Pogi ba ako? Sobrang pogi mo. Okay. Lagi ka naman Sige, pogi, sige. kaya mo Ayos yan. na ako ha. Ayos ba buhok ko? Ayos tayo, sobrang ganda, pang 5 stars. Sige, alis na ako. Ay, na-in love ka na rin. Tinapos mo na talaga. I-access nyo ng lahat ng registry records. Alamin nyo kaagad-agad kung sino ang may-ari ng Sultan of Antep Restaurant. Bilisan nyo ang paghahanap. Importante to para sa akin. Sige na. Ang dami mo yatang tinatawagan ngayong gabi, Abby. Nag-iipon ako ng information Para saan? para kay Miss Sultan Feza.
Abi, Feza, tanggapin mo na tong sitwasyon. At pakiusap lang, huwag mo na akong sabihan pa at husgahan tungkol dito. Si Miss Sultan, mahalaga siya sa akin. At kung gusto mo talagang malaman, ay gusto ko siya. Naiintindihan ko ang gusto mo, Abby, pero ano bang inaasahan mo mangyari? Magpapakasal ka pa ba ulit? Sa kanya? Second spring at this age? Eh bakit hindi, Feza? Bakit hindi? Eh ikaw nga ilang beses kinasal. 7 failed marriages. May nagreklamo ba sa'yo? Wala, hindi ba? So ngayon payagan mo naman ako. Baka ito na ang second chance ko. Abla Sultan, alam mo, gets na gets talaga kita. Alam kong sobrang galit ka ngayon. Pero kung makokontrol mo lang yung galit mo, mataas ang chance nating magtagumpay. Sinulat ko pa nga yan sa page ko ngayong araw. Yung philosopher na si Nietzsche, sabi niya noon, maraming tao ang sobrang matitigas ang ulo sa tadanang sila mismo ang pumili. Pero kakaunti lang ang talagang tumutuloy patungo sa goal nila kahit alam nilang mali, kahit alam nilang walang patutunguhan. Ang ibig sabihin nun, kung gusto talaga nating talunin ang mga kalaban natin, tigilan na natin ang pagiging matigas ang ulo, lalo na sa issue ng pagsali sa program ni Thailand. Please, Abla, kung tutuusin, tayo lang ang nasa tamang panig. oo na, sige na. Tawagan mo, ishoot na natin yung programa bukas. Abla? Totoo ba to? Abla, oh! Golinda, huwag kang ganyan, nakakahiya. Abla? Sabi ko sa'yo, Anne, nakita ko na. Hindi mo lang napansin kasi ang init ng ulo mo kanina. Nakatago lang pala sa ilalim ng kumot. Hala! Ay, Abla! Napagbintangan natin silang lahat kanina. Grabe, tinrato natin silang parang magnanakaw. Oo, tingnan nyo ngayon. Notebook man ang nawala o hindi, Golindam, parehas pa rin yung recipe nila sa atin. Anong gagawin natin? Tama ka, Abla. Walang coincidence sa buhay ng tao. Maganda yan. Isusulat ko rin yan sa page ko bukas. Ipopost ko nga. Good evening, Miss Sultan. Hello? Mr. Hazim, pasensya ka na kung naistorbo kita ngayong gabi, ha? Hindi naman nakakaistorbo. Go ahead. Gusto ko sanang itanong kung may balita ka na kung sinong may-ari ng restaurant. Wala pa eh. May hinihintay pa akong sagot mula sa ilang tao. Pero bukas malalaman mo na kung sino ang may-ari. Okay, maraming salamat sa tulong mo. Sige. Good night, Mr. Hazim. Miss Sultan. Huwag mo kakalimutan to. Kung ano man ang importante sa'yo, ay importante rin sa akin. Huwag kang mag-alala. Malalaman din natin ang lahat. Salamat talaga sa tulong mo. Sige, magandang gabi uli. Maraming salamat. Wow! Sino yung Diyosang to? Hindi ko kinakaya. I'm sure you will take his breath away. Tama na nga, wag mo na akong i-hype. Sige na, i-admit, nag-effort ako tonight. Obvious naman nag-effort ka. And it worked so well. Ano yan? Nasad ka ba? Tingin ka nga sa akin. Kinakabahan lang kasi ako. Alam mo kasi nasa-stress ako, Naz. Para tayong nagkakampihan laban kay Firat.
Tapos dinamay ko pa yung boyfriend ko para dito. Ginamit ko pa siya sa plano natin para lang sa gabing to. I really don't understand kung anong ginagawa niya sa baba, Sebnem. Paano niya na-execute to na mag-isa? May tumutulong ba sa kanya? Oo, ano yan? Parang ikaw pa ang malungkot ngayon. Eh kasi talented na chef si Firat. Eh paano na lang kung tuluyan na siyang mawalan ng panlasa? Grabe ka mag-isip. Parang kahapon lang, you wanna strangle him to death. Pero ngayon, para bang gusto mo na siyang alagaan? Promise, ang bilis ng mood swings mo, Naz. Oh, parang ako na yung nade-depress ngayon. Tama na. Ang concern ko ngayon, inamin niya na may problema siya at kung tanggap niya na yon, baka tanggapin na rin niya ang treatment. Yun lang ang iniisip ko. Walang issue sa akin yun, okay? Or at least gusto kong maniwala na wala naman talagang problema. Basta, nothing will go wrong tonight. Let's wait and see. Bababa muna ako, okay? Okay, sige. Eray, tikman mo nga to sandali. Chef, tinetest mo ba ako today? Tikman mo lang, Eray. Sige na. Masarap naman, chef. Ayos. Anong meron kay chef ngayon? Bakit pa patikim sa'yo today? Sinasabi ko sa'yo, hindi normal yan, Eray. Sana naman, hindi siya magpatikim habang nagluluto siya sa bahay. Eh, ano pa nga ba? Baka dahil kay Miss Naz, hindi pa rin sila okay. Kaya naaapektuhan na pati panlasa niya. Okay guys, alam nyo na sarado na tayo for today. Pero hindi pa tayo tapos. Dahil si Miss Sebnem ay may VIP guest. So magsiserve pa tayo. Nakaprepare na yung menu ko para sa kanila. Ang menu natin, Okay, pwede na kayong umuwi lahat. Good job, guys. Miss Naz, paano yung dinner ni Miss Sebnem? Kaya na ni Chef Firat yan. 2 tao lang naman ang VIP. sige na guys, uwi na kayo. Good night, guys. Ingat kayong Ingat lahat. kayo. Ingat kayo, boss. Ingat kayong lahat. Ingat kayong lahat. Op. Since pinauwi mo silang lahat, ikaw ang tutulong sa akin tonight, okay? Oh, sure thing. Tutulungan kita. Welcome, Regine. Bulaklak, para sa'yo pala. Maraming salamat ah. Ang ganda nito. At mas maganda ka pa dyan. Dito tayo umupo. Sige, tara. Ikaw muna. Yan.
Sana in-invite mo na rin ang girlfriend mo tonight. Sana na-meet na rin namin siya kasama ng boyfriend ni Sebnem. Gusto ko sana. Pero hindi ko siya dinala, baka magselos ka eh. Wow, good thinking. Ang totoo niyan, baka magka-rashes pa ako. Ganyang level ng imagination mo? Mukhang tahimik dito sa loob ah. Kumusta naman ba dun sa kusina? Si Firat at Naz, hindi ba nagbabangayan? Alam mo kasi, kapag si Naz at si Firat ang usapan, walang kasiguraduhan. Lagi may possibility ng kabaliwan eh. As in, lahat na lang pwedeng mangyari. Baka mamaya bigla na lang silang lumabas naka-holding hands tapos sabihin nilang, guys, we're getting married. Tapos meron pa silang pa-music sa background nila. Hindi mo talaga masasabi. Grabe ka, pero may point ka. Paano kaya magiging reaksyon nila kapag nalaman nila na official na tayo? Well, kahit nga ako curious na sa kung anong magiging reaksyon nilang dalawa. Ako rin eh. Okay ka lang? Oo, wala to. Ang una mong gawin is to pick the right kind of knife to use. Hindi to. Ganito. Dapat yung kamay mo, i-bend mo ng konti. Parang claw sa ibabaw ng chopping board. Dapat yung side ng fingers mo, naka-vertical, nakaangat ng diretsyo. Hawakan mo yung kutsilyo. Tapos dahan-dahan lang. Sige lang, hawakan mo lang ng mahigpit. Maghihiwa na tayo ng lemon. Idikit mo yung kutsilyo sa mga daliri mo, pero yung blade dapat nakalabas, naka-angle pa side. Dahan-dahan lang. Hiwa ulit. Atras ang daliri. Hiwa ulit. Atras ang blade. Hiwa ulit. Okay, I get it na. Didn't they teach you this in France? Kung paano humawak ng kutsilyo ng tama? Of course, they taught me that. Pero looks like I forgot to attend the class kung paano makisama sa mayabang na chef. Tikman mo to. Bakit hindi ikaw ang tumikim? I just want to hear your opinion. Medyo kulang sa asin. Are you sure about that? Tikman mo kung ayaw maniwala. So what now? Para sa akin parang okay naman. Wala namang kulang. Never pa akong pumalpak sa sauce na to. Even if you haven't tasted it? Buti na lang nalalasahan ko pa. Sure ka ba? Voila! Ready na. O, tara na. Kilalanin na natin yung bagong boyfriend ni Sebnem. Excited na ako. Halika na. O, nasa na yung salad mo?
My friend! Ikaw pala to eh. Ergin! Wow! Halika, give me a hug. Sobrang saya ko! Yeah! 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 Kita tayo ulit! Welcome, Ergin. Maraming salamat. Sana matagpuan mo ng happiness mo, Sebnem. Maraming salamat. Kayong dalawa, para tayong nasa handaan, dapat may party para dito. Bagay na bagay kayong dalawa. Walang duda. Same, approve ako. Tingnan natin. O tara, maupo na tayo! Sige. Upo ka. Kaibigan ko to, ang Lion Cub namin. Para kay Miss Sebnem? Maraming salamat, Chef. O, kain na kayo. Wow, ang ganda ng plating, Chef Firat. Anong nilagay mo dito, my friend? Ang sarap. Ang galing mo talaga. Kain lang kayo. Panalo to, my friend. The best! Sobrang sarap. Ako pa ba? See you later, lovebirds. Enjoy your food, guys. I'm very glad na nag-stay ka to clear things up. Maglinis ka na ng workstation mo. Di ko alam paano mo ginawa yun, pero one day, eventually, malalaman ko rin. Ayusin na muna natin tong kusina. Bukas mo na ipagpatuloy ang pagiging paranoid mo.